lang sa tenga ng tao, malalaman kung may sakit o wala, healthy ba o hindi. Ito mga ear signs of health. Tapos magbibigay tayo konting tips, paano alagaan ang tenga at pandinig natin. Ito, tingnan mo, merong mga tenga na may linya. Okay? May tenga na umuugong. May tenga na may luga. Merong red ear, namumula yung tenga, o tenga na may mga skin tag. Maraming possibilities. So, yan, merong mga red ears. Ano ba to? Tingnan natin isa-isa. Number 1, pag ang tenga mo laging makati. Very common yan. Ang kati-kati ng tenga, tapos may lumalabas na parang puti-puti na flakes. Para siyang balakubak na lumalabas dito. Pwedeng balakubak or parang may puti-puting discharge. Pwedeng fungal infection. Common yan. Fungal infection, aspergillus or candida, merong puti-puti na lumalabas. Pero bukod dito sa fungal infection, may other causes of itchy ear. Merong tinatawag na seborrheic dermatitis. Ito yung matinding parang dandruff. Pero yung dandruff, hindi sa ulo lang. Dandruff dito sa buhok, sa may patilya, dito, sa kilay, tapos dito rin sa side natin, sa may dito nga, patilya. Tapos sa tenga, tuloy-tuloy din. Seborrheic dermatitis. Naglalabasan yan. Pwede ring psoriasis. Yung mga may psoriasis, pati tenga, apektado. O yung mga may eczema, may skin condition, yung very dry. O baka yung sabon mo, meron kang ginagamit na sabon na very dry, kaya nagda-dry. Pwede rin may earwax, kaya nangangati. Pwede kang kalikot ng cotton buds, nagda-dry yung tenga. Actually nga, hindi pinapayo ng mga ENT doctor na gumamit ng cotton buds. Ayaw na ayaw nila yan. Ayaw na ayaw nila kasi pag cotton buds na pinapasok mo lang yung tutuli, lalo nagbabara. Tapos pag nagkamali ka, na-press mo maigi, nabubutas yung eardrum. Inooperahan po yun. Minsan di na gumagaling ang butas na eardrum. Pwede rin sa mga gumagamit ng earplugs or earbuds, di ba? Nakikinig ng music sa cellphone, di ba? Naglalagay tayo ng earbuds, pero baka madumi ang kamay. Di ba? Yung infection na pupunta sa tenga, kaya nangangati. Number 2, red ears. Okay? May tao, red ears eh. Meron ba kayong kaklase? Nakita nyo, biglang namumula yung tenga pag napapahiya. Di ba? Red ear syndrome. Wala namang kaso yon kung namumula yung tenga niya pag napapahiya, baka yun lang ang genetic niya. Pero merong iba namumula yung tenga at sumasakit pa. Mapula na, parang burning sensation. Pwedeng mga babaeng nagme-menopause, hormonal changes, hot flashes, pati tenga nila namumula. Reaction to emotion, red ear. Exposure to environment, sobrang init. Reaction to hormone, baka may gamot na iniinom, or itong red ear syndrome, pakita tayo sa dermatologist or sa ENT kung laging namumula at sumasakit yung tenga. Number 3, pakita natin, Doc Lisa, ito, creased earlobe. Tignan nyo po tenga nyo. Nagkakalinya. Merong mga pag-aaral yan. Bilang cardiologist, alam ko po to. Pag may ganyang linya, hindi naman 100% sure, pero higher chance na magkaroon ng heart disease, bara sa ugat sa puso. Okay? Anong connection, Doc Willie, ng linya sa tenga? Tawag namin dyan Frank sign, sa sakit sa puso. Actually, hindi pa malinaw bakit. Nakikita lang nila, basta may linya, mas marami nagkakasakit sa puso. Ang explanation, parang yung mga small blood vessels natin, meron niyang elastic tissue eh. Parang may tissue yan eh. Yung parang lining niya. Numinipis pag nagkakaroon ng linya. So, pag manipis yung elastic tissue sa mga small blood vessels, pati na rin sa puso, affected din. Diba? Kasi pareho namang ugat. So, possible lang yan. So, ibig sabihin, pag may linya, mag-ingat kayo na mas healthy habit, hindi maninigarilyo, wag magpapataba, mas mag-iingat lang. Number 4, ear pain. Laging masakit ang tenga. Okay? Maraming possibility. Baka may infection sa tenga, baka may problema sa ipin.
di ba? Sa ipin pala. Or pwedeng may TMJ, temporomandibular joint dysfunction, yung masakit pag ngumunguya. Pwedeng may bukol, meron din may bukol. Pwedeng may tonsils or sore throat. So maraming possibilities ang ear pain. Ayan, pwedeng sinusitis, dental problem, pwedeng may baradong earwax. Number 5, ito, may nana lumalabas, ibang usapan to. May nagde-drain, minsan sa bata, di ba, naglalakad, ang daming luga, lumalabas, di ba? Common rin to sa bata, pus lumalabas. Tawag dyan, otitis media. Nagkakaroon ng infeksyon ng bata sa tenga, galing sa sipon, napunta sa tenga, at dahil dyan, nabutas ang eardrum. Lumabas yung mga nana. Kailangan na antibiotics yan. Pwedeng trauma, kaya may nana. Pwedeng nag-swimming. Nag-swimming sa maduming ilog. Yan. Pumasok yung infection, kaya nagnana. Pwede rin may foreign object, linis ng linis, nakapasok ng dumi. O pwedeng mga dermatitis or eczema, kaya nagsugat-sugat, lumabas ang nana. Papacheck sa ENT doctor, either ear drops or antibiotics. Number 6, pakita mo, Doc Lisa, ear tag. Oh. May taong may ear tag, pinanganak. May kilala ba kayong ganito? Tawag po dito, ear tag or pre-auricular skin tag. Pinanganak yung baby, meron na yan. Actually, pag nagpo-form yung fetus sa tiyan ni mami, nag-uumpisa talaga meron yan eh. Tapos dapat nawawala eh. Nawawala dapat. Kaya lang minsan may abnormality, naiiwan. At may ibang tao, may butas pa. Okay? So, dapat wala namang kaso yan, di ba? Basta walang infection, hindi sumasakit, hindi naman ginagalaw. Pero yung iba kasi may sinus tract problem eh. So, may butas at may connection dito, pati sa sinus tract. So, pag merong butas or sumasakit, pwede naman pa-check sa ENT. Ear tag. Number 7, cauliflower ear. Oh. Yung, di ba, lagi natin nakita mga wrestler, lalo na sa wrestler, boxer. Kita mo mga sikat na boxer. Oh. Tingnan mo lahat ng picture nila. Oh. Cauliflower ear sila lahat. Oh. Ibig sabihin, talagang nasusuntok yung tenga, dugo-dugo yung tenga. Ano nangyari? Blood loss, kakasuntok. Labas yung dugo, namamatay yung cartilage. At nagpepeklat, kaya mukhang cauliflower na yung tenga. Actually, may mga procedure pa yan eh. Tinutusok, nilalabas pa yung nana, di ba? So, hindi ko na nilagay yung mga ibang picture, maselan masyado. Pero common yan sa wrestler, halos lahat sila. Ang dami may cauliflower ear. Number 8, earwax. Okay? Hindi ko pinapayo magko-cotton buds kayo. Sabi ko nga, tuwalya lang, dito lang sa labas. O kundi labas na lang. Hindi na ako gumagamit ng cotton buds. Payo yan ng ENT doctor ko. Hayaan lang kusa. Kasi lagi nga, lalo mo lang maipapasok yung dumi. Kusa naman lalabas dapat yan eh. Diba? Makati-kati lang dito. Anuin mo lang, punasan mo lang sa labas. Pero kung masisilip yung tuwalya o dito lang sa labas ng cotton buds, ano ba ang kulay ng tutuli mo? 1 to 8. Yellow. Merong yellow na normal lang. May tao tutuli puti. Dapat walang amoy. Hindi dapat siya masangsang o mabaho. Ibang usapan na yon. Pag ganito na orange na maitim-itim, baka may infection na yan. Lalo na yung ganitong maitim, ibang usapan na to. Pag maputi, baka fungal infection, sabi ko sa inyo. Pag pula, may dugo yan. Oh, may dugo yan. Okay, so itong 5, 6, 7, hindi na normal yan. Tsaka kung may amoy nga at masyado marami. Number 9, nabibingi sa isang tenga. So, ba't nabibingi? Baka may trauma, baka may baradong tutuli, baka may infection, or possible na may bukol din. May tumor sa auditory nerve. May ganung sakit. Yan din kinakatakot natin mga bukol. Papacheck tayo sa ENT. Pag isang tenga lang ang nabibingi. Number 10, ito common to. Mag-comment po kayo. Tumutunog, ringing, or buzzing in the ear. Parang laging may ugong. Nakakainis na sakit to. Actually, meron ako tinnitus dati.
Minsan aatake lang siya talaga. May problema yan sa tenga. Talagang ugong ng ugong, parang electric fan, parang motor, yan, parang nagre-ring. Pwede yan sa mga may sipon. May allergy, may sinusitis, may sipon. Yung sipon nga, minsan nakaka-affect, nakaka-cause ng build-up din ng fluid sa tenga, nagtitinitis. Minsan sumasabay pa vertigo, mahihilo ka. Sa mga nabibingi na, nagkaka-tinnitus din. Ito po, mga may high blood pressure, nakita nila. Yung mga karamihan na may high blood, meron din sa kanila naririnig na ugong. Siguro sa taas ng blood pressure nila. Yan o, tinnitus. Pwedeng high blood, earwax, ear infection. Pwede ding allergy. Tulad na sinabi ko, allergy, sipon, nagkakos din ng ugong. Kaya ginagamot yung allergy, ginagamot yung sipon. Number 11, crackling sounds in your ears. Yan o, patunog-tunog yan o, maraming tunog sa tenga. So, ito mga crackling sound parang nagko-kwak-kwak-kwak dyan eh, di ba? Pwedeng allergy, pwedeng may earwax, pwedeng may infection din. Okay? Kaya may sound. O baka may tutuloy. Pero, may sipon. Pero binabantayan natin kung may nasal polyp or tumor. Isang cancer yan eh. Nasopharyngeal cancer. Merong ganun eh. So, pag may bukol dito sa ilong, nagbabara yung daanan sa tenga, kaya nagsasound-sound din. Binabantayan din natin yan. Home remedies for crackling ears, may nasal spray, earwax, o mga decongestant. Lastly, actually, hindi naman talaga to symptom ng ear, pero may taong may naririnig hindi lang ugong, minsan may naririnig pang boses. Boses ng ibang tao, ear symptom na rin to. Meron sila naririnig pero wala naman tao. Actually, noon, pag sinabi mong, ay, nakakarinig ng boses, baka matakot sa ibang tao, isipin nila, nako, may mental problem to, baka nasisiraan ng bait, ganyan-ganyan. O baka yung schizophrenia or psychosis. Possible yon. Merong ganong possibility. Pero ayon sa bagong pag-aaral, common pala ang makarinig ng boses. 10% ng tao nakakarinig at hindi naman talaga mental health problem. Pwedeng normal lang. Ano yung mga possibilities? Sobrang puyat. Hindi natulog ang kulang na kulang sa tulog. Diba? Minsan parang may nakikita, may naririnig. Pwede pala yon. Sobrang stress, post-traumatic stress disorder, na stress sa gera, sa meron naririnig. Pwede yon habang stress. Namatayan ng partner o ng magulang, ng close friend. Sa sobrang stress nila, may naririnig. Normal pala yon. Grieving, head injury, sobrang stress, substance abuse. Diba? Yung mga nagsashabu, nagko-cocaine, common sa mga nagsashabu, may naririnig na boses. Diba? Kaya nga, kasama rin niya. Kaya kung meron narinig, either maganda sinasabi o masama ang sinasabi. Pag masama ang sinasabi, huwag mo papakinggan. Kukontra yung sasabihin mo, oh, narinig ko may boses, pero di kita papakinggan, gagawin ko yung tama. Kaya nakita niyo yung mga criminal minsan, sasabihin nila, may boses, may nagsabi sa akin, gawin ko to, gawin ko yan, saktan ko to. Kaya huwag kayong makikinig, in control kayo, alam nyo tama o mali. O, papacheck din tayo sa psychiatrist pag hindi nawala itong pagkarinig ng boses. Pero common pala siya. Pwede rin siyang normal. Sa mga teenager na bubuli, nai-stress, pwede rin yun. Okay? So, saan po nakatulong to? Mga ear signs at mga problema sa pandinig na konektado sa inyong kalusugan. Dagdag kaalaman po sa inyong lahat. Papacheck tayo sa ENT doctor kung meron kayong nakitang problema. Salamat po.